Hello mga ka-Pinoy Traveler! Welcome back sa ating channel. In today's video, ang pag-uusapan natin yung mga latest updates patungkol sa South Korean Tourist Visa. Sigurado akong marami sa inyo ang nasa bucket list ang South Korea ngayong taon ng 2026. At aminin natin, dati pa lang nakaka-stress na ang pag-aayos ng visa sa dami ng papel at ang dami ng requirements. Pero meron tayong magandang balita ngayong taon ng 2026. Ngayong Mayo ng 2026, mas pinadali na ng South Korea o ng Korean Embassy ang proseso para sa ating mga Pilipino. Wala nang masyadong red tape, ika nga, at binura na ang ilan sa pinakamahirap na mga requirements. Sa video na ito, hihimayin natin ang lahat ng updates mula sa waived bank statements hanggang sa mas mabilis na processing time. Kaya bago mo i-book ang iyong ticket, panoorin mo muna ito hanggang dulo. Simulan natin sa pinaka-importante. Effective noong February 2026, ang Korean Visa Application Center o KVAC ay opisyal nang nag-anunsyo. So wala nang 3-month bank statement requirement. Opo, tama ang narinig ninyo. Dahil dati, kailangan pa natin ng 3 buwang transaction history na nakakaubos ng oras hingin sa bangko. Ngayon, ang kailangan nyo na lang ay ang original bank certificate. Take note ha, bank certificate pa rin. Hindi pwedeng 0 ang laman. Pero hindi na nila hihingin yung mahabang history ng labas-masok ng pera mo. Napakalaking ginhawa na ito lalo na sa mga first-time travelers o sa mga freelance workers na hindi laging consistent ang monthly bank history. At hindi lang yan, kung ikaw ay estudyante, dati kailangan mo pa ng school certificate at copy ng ID. Ngayon, pumili ka na lang sa dalawa. So, pwede na lang isa dun sa dalawa. Pwedeng original school certificate o kaya naman ay malinaw na photocopy ng inyong student ID. Tipid ito sa mga gagastusin para sa pag-photocopy at pag-notarize ng inyong mga documents. At para naman sa mga empleyado, may magandang update din. Dati, kapag walang landline number ang kumpanya mo, o kaya naman ay electronic signature lang ang gamit sa Certificate of Employment o COE, kailangan mo pa ng explanation letter. Ngayon, waive na din yan. Basta may gumagana silang official email address o mobile number para sa verification, tatanggapin na ang iyong COE nang walang dagdag na paliwanag. Ang next update naman ay ang financial exceptions para sa mga professionals at credit card holders. Alam nyo ba na pwedeng wala ng ITR o bank certificate? Ang Financial Proof Exemption Program ay extended hanggang December ngayong taon, December 31 of 2026. Sino nga ba ang mga qualified dito? Kung ikaw ay licensed doctor, lawyer, CPA, pharmacist o kahit anong PRC ID holder, copy na lang ng ID ang kailangan mo. Kung ikaw naman ay mayroong gold o elite card mula sa BDO, BPI, Metrobank, RCBC o PNB, sapat na ang front copy ng card mo at ang huling 3 buwang billing statement. Ito ang fast track para sa mga gustong makaiwas sa mahabang documentations. Ang huli nating pag-uusapan ay ang processing, fees at final reminders. Pag-usapan natin ang presyo at gaano katagal ang processing. Sa visa fee, kung ang stay mo ay hanggang 59 days, libre po ang visa fee sa embassy. Pero kailangan mong bayaran ang service fee ng KVAC na 900 pesos. Meron ding express lane. Gusto mo ba ng mas mabilis? May express processing na ngayon sa halagang 1,400 pesos. Kasama na ang service fee nito. At ito ay mapaprocess lang within 5 working days. Ang regular processing naman ay umaabot ng 20 working days, kaya mag-apply ng maaga. At atin pong tandaan na wala na pong sticker visa ang South Korea. Digital na ang lahat, ida-download nyo na lang ang iyong visa grant notice mula sa official Korea Visa Portal at i-print ito sa A4 na papel para ipakita sa airport upon your departure. Ayun na, mas madali, mas mabilis at mas travel-friendly na ang South Korea para sa ating mga Pilipino. Kung may tanong kayo, i-comment nyo lang sa baba at susubukan nating sagutin yan.
Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang travel updates. Thank you guys for watching this video and God bless on your trips.